Hello, hello mga mimarit mi kumpare, tanghalian na, tara na, kain na, charis. So, ayan nga, binigyan nga ako ng ulam ng aking Mother Earth. At yan ay di ko alam kung adobo yan or pork steak, charis. At dahil nakatulog na nga ang aking unika iha, ay kumain muna ako ng aking pananghalian dahil ako'y nagugutom na, wala pa po akong pananghalian. So ayan, niready ko muna yung aking cellphone, punesto ko muna sa isang tabi para kunwari may content tayo, ganun, charis. Malungkot nga ang aking tanghali dahil wala akong kasabay kumain. Diyos. Dahil bukod sa tulog ang aking unika iha, wala din ang aming Papa Negro dahil may ginagawa sila sa kabilang bahay at inaayos nga iyon doon. So, bago nga ako kumain, nag-pray muna ako. Charis. Hindi, sa totoo lang, nagpe-pray muna talaga ako bago ako kumain. Kasi syempre, nagpapasalamat din ako sa mga biyaya. Maliit man o malaki, maraming salamat sa lahat-lahat. 'Di ba? Ganun tayo dapat. So, ayan, kumain na nga ako dahil gutom na talaga ako, mga mimarit mi kumpare. So, mabalik nga ako sa kwento ko, no? Yung aming Papa Negro kasi, kapag walang pasok yan, hindi talaga yan siya mapakali. Gagawa at gagawa yan siya ng paraan para kahit papano may extra income kami. Mabuti nga ngayon, tuwing linggo, kapag wala siyang pasok, ay may extra siya doon sa kabilang bahay dahil ginagawa yung bahay doon sa kabila, yung bahay ng papa niya, natitirahan ng kanyang mga kapatid. Siyempre, laking tulong din yun sa amin, no? Dagdag budget din yun sa amin kahit papano. Alam niyo, sa totoo lang mga mimarit mi kumpare, minsan naiinis talaga ako sa aking Papa Negro. Hindi ko alam, siguro dahil lang siguro ganun ako magmahal sa kanya. Magmahal, charing! Hindi man kami kasing yaman ng iba, mayaman naman kami sa pagmamahal. Charis! Hoy, joke lang ha. Hindi, sa totoo lang. Talagang mapagmahal lang talaga yung aming Papa Negro. Kahit hindi niya maipakita, na ipaparamdam niya naman. Uy, charot! Ang tamis naman, Lorne, samantalang alat-alat ng ulam ko. Diyos, joke lang, mother, ang sarap kaya ng luto mo. Pahingi ulit ako next time, ha? Charing. At minsan naman, kapag wala siyang pasok at wala ding gawa sa kabilang bahay, ay nag-extra din siya ng ibang extra. Uy, hindi yung iniisip mo, ha? Yung extra ba nagagawa ng motor? Minsan, gumagawa din siya ng electric fan, ganun. Nag-aayos din kasi siya ng electric fan. So, ayan na nga, tapos na ako kumain. Hindi ko naubos yung ulam dyan, grabe. Kahit onti lang yung ulam, di ko talaga nauubos yung ganun. Kasi konti lang talaga ako mag-ulam. Pagkatapos kong kumain, ay binanlawan ko naman yung aking pinagkainan. Kasi kung hindi ko yan babanlawan, naku, babakat yan. Babakat, magkakaroon siya ng mancha, ng stain, ganon. Kailangan nating banlawan kung hindi natin mauhugasan agad. Ganon. So, itatabi ko nga lang muna yan sa isang tabi at mamaya ko na yan huhugasan pag madami na, charis. So, after ko nga maghugas, ay nagpunas na nga ako ng aking lamesa kasi mamaya bigla na namang langgamin yan. Ako, ang dami pa namang langgam dito sa amin. Kapag hindi ka maglinis, agad-agad, maya-maya lang, may mga langgam na dyan sa gilid. Kaya kailangan, punas agad. So, dahil linggo nga ngayon, tinatamad nga ako maglaba. Kaya ang ginawa ko, pinasabay ko na lang kay mother yung jersey ng aking Papa Negro dahil maglalaro nga daw siya mamaya. May laro daw sila mamayang gabi. So, pinasabay ko na lang sa paglaba doon kay mother. Kasi bukas pa ako maglalaba. Naku, laban na naman bukas. Yung mga kumot na lang naman na yun. Yung mga sapin, ganun. So, 3 araw na straight na naglalaro ng basketball ang aming Papa Negro. Hinahayaan ko na lang kasi hobby niya talaga yung basketball. Ayoko naman siyang pagbawalan yan. Yan na nga lang yung pahinga niya. Kahit hindi naman talaga pahinga. Charis. So, ito nga po pala yung munting alaga namin, si Birdie Green. Yan po yung pangalan ko sa kanya. So, ayan na. Uulan na naman yan mamaya, panigurado. So, hanggang dito na nga lang muna. Maraming salamat sa panonood. Babush!